3 araw nang nawawala ang San Isidro, pero nang may isang lalaki na biglang lumitaw sa gilid ng kalsada, sinabi niyang 2 oras pa lang ang lumipas mula nang pumasok siya sa bagyo. Kung mahina ang loob mo, may oras ka pang umatras, pero kapag nagsimula na ang kwento, wala nang balikan. 3 araw nang hinahanap ng mga awtoridad ang San Isidro. Walang nakitang bahay, walang nakitang residente, at kahit sa satellite images, parang binura ang buong bayan. Hanggang isang madaling araw, may natagpo ang lalaki sa gilid ng isang highway. Basang-basa siya at nanginginig. Nang dalhin siya sa ospital, napansin ng mga pulis ang kanyang ID. Daniel Reyes, residente ng San Isidro. Agad siyang tinanong ng mga pulis. Daniel, nasaan ang bayan ninyo? Tahimik siya. Pagkatapos ay sumagot, nandoon pa rin. Nasaan? Sa loob ng bagyo. Hindi naintindihan ng mga pulis ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Daniel ang nangyari. Nang magsimula ang bagyo, biglang tumahimik ang buong San Isidro. Walang ulan, walang hangin, walang kulog. Pero sa paligid ng bayan, may napakalaking pader ng itim na ulap. Sinubukan nilang tumakas. Sumakay sila ng mga sasakyan at dumiretso palabas ng bayan. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik sila sa parehong lugar. Sinubukan nila ulit, ganun pa rin. Kahit anong direksyon ang puntahan nila, bumabalik sila sa San Isidro. Pero may mas kakaiba, tuwing tumitingin sila sa orasan. Pareho lang ang oras, 13 minuto pasado alas 6. Gaano kayo katagal doon? Tanong ng pulis. Mga 2 oras. Napatingin ang pulis sa kanyang kasama. Daniel, 3 araw kang nawawala. Biglang natahimik si Daniel. Hindi po maaari. Ipinakita sa kanya ang petsa. Namula ang kanyang mukha. Pero, kagabi lang kami pumasok sa bagyo. Habang iniimbestigahan siya, biglang tumunog ang isang computer. May bagong satellite image. At sa unang pagkakataon matapos ang 3 araw, bumalik ang San Isidro sa radar. Nandoon ang buong bayan, mga bahay, kalsada, simbahan, paaralan. Pero may isang bagay na hindi normal. Sa gitna ng bayan, may libu-libong tao na nakatayo sa kalsada. Lahat sila nakatingala. Pinalaki ng teknisyan ang larawan. At doon nakita ni Daniel ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. May isang lalaki. Sa gitna ng mga tao, parehong damit, parehong mukha, parehong relo, siya iyon, pero imposible, dahil nasa loob ng ospital si Daniel. Hindi ako yan, bulong niya. Biglang nag-zoom ang camera.